ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtanggap ay katumbas ng pagmamahal ng isang tao. Hindi magiging kabawasan ng anumang kakulangan at kapintasan kung meron ka nito. Ikaw kabarangay, paano mo tinanggap ang kakulangan at kapintasan mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutong ngayon sa Barangay Love Stories. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong programa at marami na rin po akong kwento na napakinggan sa radyo na minsan ay binabalikan ko online. Sa inyong YouTube channel sa Barangay LS 97.1 para muling mapakinggan. At doon nga po ako na-inspire na magbahagi rin ng kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jack. 25 years old po ako noong nangyari ang kwento ko. Taga San Marcelino, Zambales po ako at siguro ay napapaisip yung iba kung babae ba ako o lalaki. Pero ang masasabi ko lang ay babae ako na may pusong lalaki. 4 po kaming magkakapatid. 2 babae at 2 lalaki. Ako po yung pangatlo sa amin. Bata pa lamang po ako ay mahilig na ako sa mga laruang panlalaki tulad ng baril-barilan, truck, bola at kung ano-ano pa. Kung ano ang mga nilalaro ng mga kapatid kong lalaki ay gusto ko ay ganon din ang sa akin. Minsan ay ako pa mismo ang gumagawa ng sarili kong laruan. Maswerte lang ako dahil hindi na bago sa nanay at tatay ko na may tomboy sa pamilya. May mga kapatid din kasi sila na kagaya ko kaya sinuportahan lang nila ako. Medyo napapangiwi lang talaga ako kapag pumapasok sa school ng nakapalda dahil kailangan ko pa ring isuot yon. Kahit simpleng pag-aayos ng mga sira sa bahay at pag may mekaniko ay alam ko rin pong gawin. Kung tutuusin, hindi problema kung walang lalaki sa bahay dahil kaya ko namang gawin lahat ng mga ginagawa ng kuya ko. Mahilig sa sabong ang kapatid ko kaya natuto na rin po ako mag-alaga at magkondisyon ng mga manok. Dahil hindi na po ako nagkolehiyo at wala pa ring maayos na trabaho, ay sinasahuran na lamang po ako ng kapatid ko sa pag-aalaga ng mga manok niya. Masaya naman ako noon na lalaki ang turing nila sa akin. Hanggang sa dumating ang isang tao na nagpabago ng pananaw ko sa buhay ko, Papa Dudut. Kuya, bakit kaya pag bakla, tuwang-tuwa yung mga tao? Pero pagdating sa tomboy, parang hindi ka tanggap-tanggap sa iba. Bakit ako tinatanong mo? Hindi naman ako tomboy. Purong lalaki ako, no? Si kuya naman eh. Masyado kang defensive. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko rin naman talaga alam kung paano sasagutin yung tanong mo. Wag na nga lang. Pangit mo pagtanungan. Bakit ba kasi nagdadarma ka dyan? Na paano ka? Wala naman. Naisip ko lang. Pag bakla kasi okay na okay lang sa iba. Pero pag tomboy parang nandidiri sila. Sos, para yun lang? Mahina ang nila lang kung dadamdamin mo yun. Di ko naman dinaramdam yun ah. Tigilan mo na nga yung mga iniisip mo. Yan lang yung magpapahina sa'yo. Asikasuhin mo na lang yung mga manok natin para taasan ko sahod mo. Maayos naman pag-aalaga ko kahit di mo sabihin. Pero mas pagbutihan mo pa. Kuya, may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Sa tingin mo ba, ayos lang talaga kina nanay at tatay na tomboy ako? Siguro. Hindi ka naman nila pinagsasabihan dyan sa pananamit mo, hindi ba? Hindi. O edi tanggap ka nila. Tanggap din naman kita kahit ano ka pa. Teka nga, bakit ba bigla mo na lang naisip yan? May mga kaibigan kasi ako na kagaya ko. Naglabas sila ng sama ng loob sa akin. Hindi raw sila matanggap ng mga magulang nila.
Kulang na nga lang daw, isumpa sila eh. Bakit naman iniisip mo pa yun? Problema na nila yun. Ang mahalaga, tanggap ka namin. Huwag mo na isipin pa yung problema ng iba. Paano kung sa akin mangyari yun? Kulit ang lahi mo no? Ilan ba puyo mo? Parang ilang beses ka iniri Kuya naman eh. Nagtatanong lang naman ako. Si nanay kasi minsan, parang sama-sama ng tingin pag nakapanlalaking damit ako. Lagi naman panlalaki suot mo Kapag nagsisimba, pinagpapalda niya ako. Hayaan mo na. Isang araw lang naman yun sa isang linggo. Saka, hinahayaan ka naman ni nanay sa ibang bagay na gusto mong gawin. Sa pagsisimba lang siya humihiling sa'yo na manamit ka bilang babae. Kahit na kuya. Iba talaga pakiramdam ko eh. Dati kasi, lagi niyang sinasabi na magbabago pa ako pag may nakilala na akong lalaki. Uy, nagbago ka ba? Hindi. Marami na nga ako nakilala na lalaki pero naging tropa ko lang sila. Bakit ka tumatawa dyan? Wala, ang cute mo kasi. Cute? Ano ako, tuta? Di, seryoso, maganda ka naman. Konting ayos lang dyan sa buhok mo, sa konting makeup, palag-palag na. Tumigil ka nga kuya. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Baka naman yung kilabot mo na yan kilig na pala. Yak! Anong kilig-kilig pinagsasasabi mo? Kahit kailan di pa ako nakaramdam niyan, no? Kahit yakapin ka ni David Licao ko? Kahit halikan pa ako nun. Talaga lang May iba akong gusto kuya. Siya yung gusto kong yumakap sa akin. At sino naman yun? Nako, mukhang may sinisikreto ka na sa amin Sa akin na lang yun kuya. Basta wag mo munang ipapaalam kay nanay Alam mo naman yun. Kailan ba naman kita pinangunahan? Pala kuya. Pwede bang humingi ako kahit 500 lang sa Sabado? Ipagde-date mo? Sige ba, no problem. Papa Dudut, ganon kami ka-close ng Kuya Jay ko. Pangalawa siya sa panganay at may maganda na rin posisyon sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Sa kanila ng isa ko pang kuya ay siya talaga yung mas mahilig sa pagmamanok. Palagi niya akong isinasama sa mga sabungan at naniniwala kasi siya na swerte raw ako at malaki rin ang tiwala niya sa akin. Kaya naman kapag humihingi ako ng pera sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip na magbigay. Dahil sa mga sinabi ng kuya ko ay nakampante ako na tanggap nga talaga ni nanay ang pagiging tomboy ko. Tulad noon ay wala naman siyang sinasabi na ayaw niya yung mga ginagawa ko. Yun naman ang ikinaiinggit ng mga kaibigan ko na hindi pa rin tanggap ng magulang ang pagiging tomboy nila. Sa katagalan ay natutunan ko na rin ang paggawa ng mga sirang motor. Dahil doon ay madalas na akong umi-extra sa talyer ng dating kagawad sa barangay namin. Yung kalahati naman ng perang kinikita ko sa pag-extra-extra ay ibinibigay ko kay nanay para sa iba pang mga gastusin sa bahay. Batid ko na simple lang naman yung ginagawa kong yon. Pero hindi ko alam na may isang tao na palang humahanga sa akin, Papa Dudut. Talaga mag-ayos ng motor, Jack. Kaya hangang-hanga sa'yo kuya ko Sino? Si Ino? Oo. Hindi nga raw niya akalain na maayos mo pa yung motor niya. Madali lang naman yun, Krisa. Kayang-kaya nga niyang gawin yun kung tsatsagay niya lang. Sus, si kuya pa. Wala namang tiyaga yun sa mga ganyang bagay. Kung kaya niyang magbayad, mas gugustuhin niya pang gumastos kesa sumakit yung ulo niya. Mahihina siya kung ganun. Ha? Wala. Sabi ko ayos lang yun. Busy rin kasi siya sa trabaho, kaya wala na siyang oras na pag-aralan pa yung pag-aayos ng mga sira ng motor niya. Sabagay. Ako kasi ito talaga ginagawa ko Tsaka naghahanap ng mga bagong racket. Ayaw mo ba ng permanenteng trabaho? Naku, hindi pa pwede. Bakit naman hindi? Kasi inaasahan pa ako ng pamilya ko sa mga gawaing bahay. Kailangan nila ng mauutusan. Yung nakababata ko kasing kapatid, busy pa sa pag-aaral. Nangungupahan na lang siya, masyado kasing magastos sa pamasahe kung mag-uuwian pa siya rito. Praktikal naman yung ganun. Saka nakakapagod din kaya yung mag-uwian, no?
Tipong pagod ka na sa maghapong klase, tapos bugbog ka pa sa layo ng biyahe mo araw-araw. Teka, bakit nga pala hindi ka nagpatuloy ng pag-aaral mo? Nakwento rin kasi yun ni Mama. Nagloko kasi ako nun sa pag-aaral. Puro bagsak grades ko. Kundi lang dahil sa pakiusap ni nanay, wala. Hindi ako ipapasa ng teacher ko nung high school. Bakit naman kasi nagloko ka? Ano ba naman pinagpapalda ako? Isang beses lang akong pumasok ng nakaganon tapos pinagtawanan ako ng mga estudyante sa school na yun. Siga raw ako maglakad tapos nakapalda at sapatos na may takong pa. Kakaka-bad trip. Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Wala. Na-imagine ko lang kasi na nakapalda ka. Parang bagay Alam mo, kung hindi ka lang maganda, kanina pa kita binato ng tools. Ang harsh mo naman. Biro lang. Wala naman sa akin yung nangyari. Matagal na rin naman yun. Pero paano kapag nagsisimba ka? Anong sinusuot mo? Huwag na natin pag-usapan yan. Puro na lang sa akin yung topic Move on na tayo. Ikaw naman tatanungin ko. Sige. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? May boyfriend ka ba ngayon? Wala. Kaka-break o wala ka pa talagang nagugustuhan? Wala pa akong nagugustuhan. Saka medyo confused pa kasi ako. Paanong confused? Basta, di ko pa kasi maipaliwanag sa ngayon. Nahihiya ka lang siguro mag-share sa akin kasi hindi naman tayo ganun ka-close sa isa't isa. Di naman sa ganun. Nakukwento ka rin kasi sa akin ni Mama. Lalo na ni Kuya. Kala ko nga dati ikaw yung babaeng balak niyang ligawan Pero nung nakita kita, medyo napaisip ako. Sorry ha, pero parang hindi naman ikaw yung tipo ng kuya ko Mas lalo namang hindi ko tipo yung kuya mo. Kahit magkapit-pitan pa ng daliri, hindi ko mapipilit yung sarili ko na magkagusto sa kanya. Sus! Baka nasasabi mo lang yan ngayon kasi kala mo talaga tomboy ka. Paano kung dumating yung araw na bigla kang magpa-girl dyan? Anong pa-girl? Malabo mangyari yun. Kahit minsan ba, hindi ka pa nagkagusto sa lalaki? Siyempre hindi. Bata pa lang ako, tomboy na ako. Kung diroskas nga lang tong ko, matagal ko nang pinapalitan Pwede naman pero magiging transman ka na. Bukod sa wala akong pera, pag ginawa ko yun, matik na yun. Itatakwil na ako ng nanay ko. Hirap no? Yung iba yung gusto mo, pero hindi pwede kasi maraming magagalit sa'yo. Feel kita dyan. Papadudod sa haba ng usapan namin ni Krisa ay kung saan na napunta yung usapan namin. At doon ko na siya mas nakilala pa. Kumare ng nanay ko ang nanay niya kaya marami pa akong alam tungkol sa kanya. Madalas kaming magkita sa labas ng bahay namin tapos nagkakayayaan kaming kumain sa ihawan. Maglakad-lakad at kung minsan ay saan-saan pa kami nakakarating. Dahil kay Krisa ay mas naging masipag ako sa paghahanap ng mga racket. Gusto ko kasi na ako yung gumagastos para sa aming dalawa. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga siyang ligawan ng panahon na yon. Pero bago ko pa yon magawa ay inunahan na ako ng takot at hiya kapag nakakaharap ko ang kuya niyang si Ino. Noong una, kaya kong magsalita ng kung ano-ano tungkol kay Ino. Pero ang totoo, pag magkaharap kami ay hindi ako kaagad nakakapagsalita. Nakaka-intimidate kasi ang presensya niya. Sa tingin pa lamang niya ay parang natutunaw na lahat ng lakas na meron ako. Pero para kay Krisa, lakas loob akong pumunta sa bahay nila. Bala ko na kasing sabihin na aakyat na ako ng ligaw, Papa Dudut. Mas gusto ko na alam yon ng mga magulang niya. Pero sa halip na sila ang makaharap ko ay si Ino pa ang naabutan ko sa bahay nila. Nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ng malamig na tubig noong sunod-sunod ang naging tanong sa akin ni Ino. Hindi ko pa sinasabi na manliligaw ako sa kapatid niya ay parang alam na niya kung ano ang ipinunta ko noon sa kanila. May mga pagkakataon pa na nauutal ako sa pagsagot ko dala ng matinding kaba. Iba po kasi kung makatitig sa akin si Ino at hindi ko alam kung galit ba siya o naiirita sa presensya ko. Hanggang sa natapos na lamang ang buong gabi na interview lang ang nangyari. Hindi ko na nasabi
na gusto ko si Krisa at bala ko na sana siyang ligawan. Bagsak ang balikat ko nang umuwi dahil bigo ako sa balak na manligaw sa babaeng gustong gusto ko. Nang mga sumunod na araw ay palagi nang busy si Krisa. Sabi ng nanay niya ay naghahanap na raw siya ng trabaho sa Maynila kaya hindi na ako nangulit pa. Naghintay na lamang ako noon kung kailan siya babalik. Nagpabalik-balik pa ako sa bahay nila hanggang sa matsyempohan ko na naman si Ino Papadudut ng pagkakataong yon. Oh, Jack, ikaw pala. Pasensya na kung di ko agad nabuksan tong gate ha. Busy kasi ako sa loob eh. Ayos lang. Muntik ko na nga kalampagin yung gate nyo eh. Biro lang. Ikaw lang ba nandyan? Oo, ako lang. Bakit? Hinahanap mo ba si Krisa? Oo. Hindi pa ba siya nakakabalik? Hindi pa. Matatagalan pa bago siya makabalik dito. Nagtatrabaho na siya sa Maynila eh. Nakahanap na pala siya ng trabaho. Sige, tuloy na ako. Teka lang, Bakit? pwede ba tayo mag-usap sandali? Anong pag-uusapan natin? Baka gusto mo munang pumasok sa loob. Naku, hindi na. Mabilis lang naman siguro yung sasabihin mo, di ba? Dito na lang tayo. Okay, sige, ikaw bahala. Ano ba yung kailangan natin pag-usapan? Mukhang importante ah. Tungkol sa kapatid ko, kay Krisa. Oh, ano namang meron sa kanya? Tatapatin na kita ha. Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Sigurado ako na ganun din yung mga magulang namin. Kaya wag mo na ituloy yung balak mo na panliligaw sa kanya. Pero paano? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na gusto mo si Krisa. Lalaki ako at pusong lalaki ka. Kaya mabilis kong naramdaman yung plano mo. Kung gusto ko nga siya, may masama ba ron? Wala nga masama, pero hindi kayo pwede. Paano hindi? Kasi pareho kayong babae. Yun naman pala yung totoong dahilan eh. Sana diniretso mo na lang ako. Hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko yun. Masakit ako magsalita. Bakit? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Hindi pa ba masakit yung sinabi mo na hindi kami pwede at hindi mo ako gusto para sa kapatid mo? Baka iba pa yung definisyon mo ng masakit. Baka kailangan yung mapapaluha mo ko, yun ba yun? Pasensya na pero lalaki yung gusto namin para kay Krisa. At ikaw, lalaki rin dapat para sa'yo. Bulag ka ba? Nakikita mo naman siguro tong suot kong damit, di ba? Sa loob ng damit na yan, babae ka pa rin. Tomboy! At ang tomboy, lalaki na rin. Talaga, tomboy ka? Hindi ako naniniwala. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka, ha? Sa totoo lang may naiisip ako na gawin mo para maniwala ako pero sigurado ako na hindi ka papayag. Kaya wag na lang. Ano ba yun? Kung gusto mong ligawan si Krisa, patunayan mo munang hindi ka na talaga babae. Na magpapakalalaki ka na talaga. Paano nga? Dami mo pang satsat eh. Halikan mo ako. Ano? Manyak ka pala eh. Hindi ka manyakan yun kung papayag ka. Gusto mong patunayan na tomboy ka, di ba? Kaya ganun ang gawin natin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita hahalikan sa labi eh. Sa pisngi lang. Kapag hindi ka umiwas at hindi ka kumurap, maniniwala ako sa'yo na tomboy ka nga. Papadudot ng inig ang buong katawan ko sa mga sinabing yon ni Ino. Parang gusto ko na lamang noong lumubog sa kinakatayuan ko o di kaya'y magtago na lamang dahil sa kahihiyang nararamdaman. Pero wala na akong lusot noon, gusto ko si Krisa at seryoso ako sa plano kong ligawan siya. Pero dahil sa kuya niya ay mukhang malabo nang mangyari yon ng mga panahong yon. Hindi ako kaagad nakasagot kay Ino pero sa huli pumayag na rin ako sa gusto niya. Para lamang mapatunayan ko na tomboy talaga ako. Akala ko ay kaya kong panindigan ang nasa isip ko. Pero noong napakalapit na ng mukha namin ni Ino sa isa't isa, ay bigla na lamang akong kumaripas ng takbo pauwi.
Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa sobrang inis kay Ino at dumagdag pa yung narinig kong usapan ng nanay at tatay ko tungkol sa akin, Papa Dudut. Sabi kasi ni nanay ay hindi raw ako tomboy at magbabago pa ang isipan ko kapag nagkaroon ako ng manliligaw. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan ako ng lahat, Papa Dudut. Hindi na rin ako pinagtanggol ni tatay kaya mas lalo akong nanghina ng mga sandaling yon. Buti pa yung mga manok na inaalagaan ko, naniniwala at tanggap na tomboy ako. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Parang nagsisenti ka yata. Anong problema, Pogi? Wala to. Anong wala? Sa itsura mong yan, daig mo pa yung natalo sa sabong. Hayaan mo na nga lang ako, kuya. Nakakadagdag ka pa sa inis ko eh. Uy, teka lang. Bakit naman bigla ako nadamay dyan? Ikaw kasi. Dapat nananahimik na lang ako rito. Pagkukwentuhin mo pa ako. Nakita mo namang bad trip na nga yung tao. Sorry na. Pero gusto ko lang din naman malaman kung ano ba talaga nangyari. Narinig ko si nanay at tatay kagabi. Ano bang sabi? Alam mo namang wala ako sa bahay kagabi kaya wala rin akong alam sa mga ganap. Wala nga ba talaga? Wala nga. Kung nandun ako, edi sana hindi na ako nagtatanong sa'yo. Pinag-uusapan nila ako kagabi. Ayaw ni nanay na magpakatumboy na lang ako habang buhay. Pinipilit niya kay tatay na magbabago rin yung isip ko. Ano namang sabi ni tatay? Malamang ipinagtanggol ka nun. Akala mo lang yun. Ano ba kasing sabi? Wala man lang sinabi si tatay. Parang pumayag na lang din siya sa gusto mangyari ni nanay. Paano naman ako, kuya? Alam mo naman yun eh. Nabata pa lang ako, gustong gusto ko na maging lalaki. Pinagbigyan ka na ni nanay sa gusto mo. Siguro ngayon, gusto talaga niya na magbago yung buhay mo. Anong pagbabago yun, kuya? Yung magpapahirap sa akin ng sobra? Hindi ako babae at mas lalong hindi ako magpapakababae porkit yun ang gusto ni nanay. Bakit kaya hindi mo subukan? Kahit simulan mo sa pakikipagmabutihan sa lalaki. Gaya ni Ino. Sino? Anak ng toko naman oh. Kung magiging babae man ako, hindi ako makikipagmabutihan sa kanya no. Arte mo ah. Lugi na choosy pa. Si Ino yun oy. Ano naman kung siya si Ino? Kahit artista pa siya o kahit anak pa siya ng presidente ng Pilipinas, ayoko! Bahala ka nga. Ikaw rin. Bakit ba lahat na lang kayo? Gustong-gusto na nakikipagmabutihan ako dun sa Ino na yun. Tinatanong pa ba yan? Alam mo nasagot dyan eh. Kung ikaw kaya, itulak kita sa babae hindi mo naman gusto, anong mararamdaman mo, ha? Kikiligin? Ewan ko sa'yo, kuya. Biro lang. Ito naman, napakaseryoso sa buhay. Ikaw naman kasi. Kala ko, pati ikaw nahawa na dun kay tatay. Gulong-gulo na nga ako sa mga nangyayari. Paanong gulong-gulo? Nandun ka na ba sa puntong nalilito ka na kung babae ka ba talaga o tomboy? Ang OA ng reaction mo, kuya. Nakaka-bad trip, alam mo yun? Sorry na. Pero seryoso, Jack ha. Kung may makakarelasyon ka man, kung sakali lang naman, mas gusto ko na sa katulad ni Ino ka mapunta. Yan ka na naman, kuya. Pero hindi ibig sabihin no, pinipilit kita na gawin yun. Kung anong gusto mo, susuportahan pa rin kita. Andito lang ang kuya. Ano, ayos ba yan? Salamat, kuya. Mapapraning na talaga ako kung wala ka. Kala ko kasi wala na akong kakampi sa pamilya natin eh. Sus! Kung noon nga na bata ka pa lang, naiintindihan na kita sa mga gusto mong gawin. Ngayon pa kaya na malaki ka na at sa tamang pag-iisip na. Papa Dudut, medyo gumaan ang pakiramdam ko noon dahil sa kuya ko. Sa lahat ng nangyayari, kailangan ko talaga ang suporta niya. Lalo na't siya lang talaga ang nakakaunawa sa akin mula pagkabata. Ang tanging problema ko na lamang ay yung nanay ko na gustong-gusto pa rin na magpakababae ako. Kung noon ay umuobra pa kay nanay ang pagdadahilan ko tuwing magsisimba kami sa pagkakataong yon, ay wala na talagang lusot. Diring-diri ako sa sarili ko nang ipasuot sa akin ni nanay ang kulay puting palda. Mabuti na lamang at mahaba yon, kaya hindi nakikita ang mga binti ko. Halos hindi ako makatingin sa mga tao sa paligid ko habang suot ang paldang bigay ni nanay.
Pero kapag minamalas nga naman talaga ay sobra-sobra pa, Papa Dudut. Nung araw din kasing yon, bukod sa mga kakilala namin na alam na tomboy ako, isa rin po si Ino sa mga nakakita sa akin. Nang tingnan ko siya noon ay napansin ko talaga yung kakaibang ngiti niya habang pinagmamasdan ako na nakapalda. Narinig ko naman yung simpleng pagtawa ng mga kakilala ko nang subukan kong lambutan ng konti ang paglalakad ko. Kung ibang pagkakataon lang yon ay baka pinagtawanan ko rin ang sarili ko. Pero nang mga sandaling yon, nagngingit-ngit ang kalooban ko habang hinihintay na matapos ang misa. Nadagdagan pa yung inis ko nang mahuli ko ang pasimpleng pagsulyap ni Ino sa direksyon ko. Halos mapunit ang labi niya sa kakangiti, Papa Dudut, pero sa nangyayari noon ay siya lang ang masaya at hindi ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong bumalik sa probinsya namin si Krisa ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Pinag-isipan ko ng mabuti ang gagawin na pagtatapat sa kanya tungkol sa tunay kong nararamdaman. Kung hindi ko pa kasi gagawin yon ay baka mahuli na ang lahat para sa akin. Wala akong pinagsabihan ng plano kong pagtatapat kay Krisa at inilihim ko yon kahit sa Kuya Jay ko. Kahit na alam ko na hindi naman niya ako isusumbong kay nanay. Si tatay naman ay parang iniiwasan din ako tuwing sinusubukan ko siyang kausapin. Siguro'y alam na niya kung ano ang sasabihin ko kaya ganoon na lamang ang pag-iwas niya. At nasaktan naman ako roon, Papa Dudut. Bukod kasi kay Kuya, si tatay talagang isa sa mga inaasahan ko na makakaunawa sa akin. Pero dahil siguro sa takot na mag-away sila ni nanay ay sumang-ayon na lamang siya sa gusto nito. Kaya naman noong bala ko nang manligaw kay Krisa ay hindi ako humingi ng tulong sa kanya sa kahit na sino. Desisyon ko yon at buo na rin naman ang loob ko. Alam ko na posible naman akong magustuhan ni Krisa kaya hindi ako pinanghinaan ng loob. Pero noong magkaharap na kami, hindi ko inaasahan na ganon ang mangyayari, Papa Dudut. Anong meron? Ba't bigla ka ng libre dito sa fast food? Bakit? Ayaw mo ba? Di naman. Nagtaka lang kasi ako. Di mo naman birthday, di ba? Tuwing birthday lang ba dapat kumakain sa labas? Di ba, ginagawa rin naman natin to bago ka umalis. Oo nga no. Sorry naman. Medyo makakalimutin na kasi. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Gamit na gamit siguro utak mo, no? Grabe sa gamit na gamit ha. Pero carry lang naman. Admin assistant ako sa kumpanyang inaplayan ko. Wow! Office girl ka na pala? Ganun na nga. Bongga, di ba? Oo. Kaya nga parang nakakahiya ka ng kausapin ng ganito eh. Wala, bakit naman? Syempre, parang ang social mo na. Kagalang-galang ka na rin. Tapos ako, eto, parakit-rakit lang. Alam mo, para kang ewan dyan. Wala namang kinalaman yung trabaho natin sa pagkakaibigan natin ha. Sa gagawin ko, meron. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo? Sabihin mo na lang ng diretso. Wala sa lahi namin ng pagiging manghuhula Krisa, pwede ba ako manligaw sa'yo? Ha? Manligaw? Oo, gusto kita. Gustong gusto. Kaya sana hayaan mo ko naligawan ka. Teka sandali, nakakagulat ka naman, Jack. Alam kong babae rin yung type mo, pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Nasa iyo na lahat ng gusto ko. Okay, sige. Ipagpalagay na natin na ganun nga. Na ako talaga yung type mo, pero Jack, bisexual ako. And to be honest, hindi kita gusto. Kaya nga pagbigyan mo muna ako na ligawan ka para matutunan mo rin ang gustuhin ako. Baliw, ayoko. Para namang pinaasa lang kita noon. Grabe ka naman sa akin. Wala ba talagang pag-asa kahit konti lang? Sorry, pero wala talaga eh. Sorry. Nagugustuhan na rin kasi ako kaya malabo talaga. Ang alat naman ng araw na to.
Ikaw naman kasi, bigla-bigla mo namang gustong manligaw dyan. Alam mo naman na pang best friend lang ako eh. Di ba nga? Nasabi ko na sa'yo dati na confused ako. Na nagkakagusto ka pala sa babae at lalaki. Oo. Wala nga talaga akong pag-asa nito. Yaan mo na. Mahalaga, tanggap kita. Bakit ikaw? Tanggap ka ba ng pamilya mo kahit ganyan ka? Oo. Nasabi ko na sa kanila last week. Si kuya pa nga kumumbinsi kina mama at papa na okay lang yun eh. Talaga? Yung kuya mong masungit? Oo, siya nga. Teka nga, bakit nga pala sungit na sungit ka sa kuya ko? Nagkausap kasi kami nung hinahanap kita sa inyo. Tapos? Ayun, medyo mainit yung naging pag-uusap namin. Tapos nauwi na sa nakakabwisit na sitwasyon. Uy, di ko alam yun ah. Sus, imposible namang di nagkukwento sa'yo yung kuya mo. Hindi nga, hindi siya basta-basta nagkukwento. Alam mo naman kung gaano kaseryoso yun, di ba? Kunwari seryoso pero siraulo rin naman pala. Uy, teka lang. Ano ba kasing nangyari? Sinabi ko sa kanya naliligawan kita. Tapos nagalit siya? Oo! Ayaw kanya paligawan sa akin. May mga sinasabi pa nga siya na kinikilabutan talaga ako eh. Alam mo, tingin ko, gusto ka ni Kuya Ino. Ha? Uy, hindi ah! Malabo yun. Ikaw pa nga nagsabi noon na hindi ako yung tipo niya eh. Dati yun. Iba na ngayon. Paano kung totoo nga? Kadiri! Tigilan mo nga yan! Baka naman si kuya talaga yung type mo, hindi ako. Bahala ka nga dyan! Pangit mong kausap! Papadudot, litong-lito na po ako noon. Kakatapos ko lamang magtapat kay Krisa pero ginugulo na agad ako ng mga sinabi niya na gusto ako ni Ino. Malinaw sa akin na si Krisa ang gusto ko pero iba ang epekto sa akin ni Ino tuwing nagkakausap kaming dalawa. Nabigyan ng linaw ang nagugulo kong isipan noong bigla na lamang bumisita si Ino sa bahay namin, Papadudot. Akala ko ay naroon lang siya para makipagkwentuhan sa kuya ko pero hindi ko inaasahan yung bigla niyang pagtatanong tungkol sa akin. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi makalabas dahil iniiwasan ko ang presensya niya. Kinailangan ko pang magpanggap na tulog para makaiwas. Mabuti na lamang at marespeto siyang tao kaya hindi na nagpumilit pa na makausap ako. Nang makaalis si Ino ay narinig ko naman ang usapan ni nanay at tatay. Nalo ko na pressure nang malaman ko na gustong gusto nila si Ino para sa akin. Gusto kong magwala sa sobrang inis sa lalaking yon. Pero hindi ko naman magawa dahil magagalit sa akin ang mga magulang ko. At noong napadalas na ang pagpunta-punta niya sa bahay ay napadalas na rin ang pag-alis ko para hindi siya makita. Dinadahilan ko na lamang noon yung paghahanap ko ng racket para hindi mag-isip ng kung ano-ano ang mga magulang ko at para maiwasan ko na rin si Ino. Pero may pagkakataon pa rin talaga na parang binibiro ako ng tadhana, Papadudot. Jack! Anak ng tipaklong naman oh. Sa dinami-rami na makakasalubong ko siya pa talaga. Pauwi ka na ba? Pake mo. Bakit naman ang sungit mo ngayon? Hindi lang ngayon. Magsusungit ako kapag nakikita kita. Sorry pero may nagawa ba ako? Parang iniiwasan mo rin kasi yung presensya ko nitong mga nakaraan eh. Buti alam mo. Talagang iniiwasan kita kasi nakakairita ka. Nakakairita ba talaga o baka iniiwasan mo ko kasi may hindi ka napatunayan sa akin? Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala akong kailangan patunayan sa'yo, no? Hindi ka tomboy? Talaga bang ipipilit mo yan? Nakakainis ka na ah. Baka yung inis mo na yan maging pagmamahal na bukas. Kadiri naman yung pinagsasasabi mo. Baka naman kinikilig ka na. Kinikilig mo mukha mo. Sa totoo lang nasuka na ako, nilunok ko lang. Di naman masamang umamin. Tanggap naman kita eh. Pumayag ka lang, araw-araw akong pupunta sa inyo. At bakit ka naman pupunta sa amin, ha? Kala mo porkit gusto ka ng mga magulang ko, pwede ka na lagi ron? Ay,
Kung ayaw mong pinupuntahan kita sa inyo, sige, hindi naman kita pipilitin. Tama lang yun. Ayoko ng epal sa bahay. Pati ako napapahamak dahil sa'yo eh. Pasensya ka na kung ganun. Hindi ko naman sinasadya na mapahamak ka eh. Nagpakatotoo lang naman ako sa mga magulang mo. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Anong trip mo sa buhay? Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto kita? Alam ko yun pero hindi nga kita gusto. Lalaki ka at pusong lalaki rin ako. Babae yung gusto ko, gets mo? Si Krisa, tama? Oo, nasabi ko na sa'yo yun, di ba? Pero iba gusto niya eh. Nagkausap na kami at alam ko yung tungkol dun. Nasabi na rin niya yan sa akin kaya hindi mo na kailangang ulitin. Okay, sorry. Nabanggit ko lang naman para ipaalam sa'yo na wala ka talagang aasahan sa kanya. Kahit wala akong aasahan sa kanya, hindi pa rin ibig sabihin na may aasahan ka na sa akin. Hindi ako magpapakababae para sa'yo. Hindi ko naman hihilingin yun sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kung papayagan mo akong ligawan ka at sakaling maging tayo, hindi ko hihilingin sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. Seryoso ka ba? Isang ka naman nakakita na magjowang lalaki at tomboy, ha? Lutang ka yata eh. Alam ko kung ano yung sinasabi ko, Jack. Seryoso ako dun. Di mo ba naiisip yung sarili mong kahihiyan kapag naging tayo? Sasabihin pumatol ka sa tomboy. Pagtatawanan ka lang nila, alam mo ba yun? Alam ko, pero opinion mo lang naman ang mahalaga sa akin eh. Sa'yo ako makikinig at hindi sa kanila. Kasi kapag naging tayo na, ikaw yung pipiliin kong mahalin at hindi yung pagtanggap na makukuha ko sa ibang tao. Eh di ikaw na. Kaya sabihin mo sa akin kung ano pang pwede kong gawin para mapapayag kita. Alam ko na makaluma na yung panliligaw pero mataas kasi yung respeto ko sa'yo eh. Itatrato kita sa paraang gusto mo, Jack. Basta pumayag ka lang. Paano kung di ako pumayag agad? Eh di hindi ako susuko. Tsaka dun pa lang sa sinabi mo, parang binigyan mo na ako ng pag-asa eh. Wala pa akong sinasabi. Maghihintay ako kung ganun. Hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Tsaka hindi ako basta-basta sumusuko. Lalo na kung isang kagaya mo yung liligawan ko. Alam kong hindi magiging madali pero handa naman ako eh. Tsaka sana, pagbigyan mo ako, kahit isang pagkakataon lang. Papadudot bigo ako na mabigyan ng maayos na sagot si Ino. Hindi ako nangako sa kanya ng kahit na ano pero nakita ko naman sa kanya yung pagiging porsigido niya. Nang muli ko naman kausapin ng nanay ko ay doon mas naging malinaw sa akin na hindi niya talaga gusto na maging tomboy ako. Gusto raw niya na magkaroon ako ng magiging pamilya. Gusto niya magkaroon ng apo mula sa akin at ayaw niyang maging patapon na lamang ang buhay ko. Nakakalungkot lang na porket tomboy ako, patapon na kaagad yung buhay ko. Dahil doon ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pansamantala muna akong umalis sa amin dahil sa sama ng loob ko kay nanay. Sa ngayon po, Papadudot, ay naguguluhan pa rin po ako sa dapat kong gawin. Tomboy ako at mahirap para sa akin na baguhin ang sarili ko para kay nanay. Hindi po yun ganong kadali. Si Krisa naman sa ngayon ay may karelasyon ng babae sa Maynila. Hindi na rin kami masyadong nagkikita o nagkakausap. Tungkol naman kay Ino, kahit na hindi ko siya pinayagang manligaw, hinanap niya kung saan ako pansamantalang tumutuloy at araw-araw niya akong pinupuntahan. Medyo napapalapit na nga po ako sa kanya, pero hindi ako sigurado kung nagugustuhan ko na rin ba siya. Litong-lito na po ako kaya gusto ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito para hingin ang opinyon ng mga taga-pakinig ninyo. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi ko sa inyong programa ang kwento ko. God bless Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jack. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.